kaklase, ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa bahagi ng pananalita na mahalaga sa pagbuo ng malinaw at magkaugnay na pangungusap. Ito ay walang iba kundi ang pangatnig. Ano nga ba ang pangatnig? Ang pangatnig ay mga salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay. Ibig sabihin, ito ay tulay o connector sa loob ng isang pangungusap. Halimbawa, si Ana at Maria ay magkaibigan. Pangalawa, nag-aral siya dahil may pagsusulit bukas. Sa dalawang halimbawa na aking binigay, ang salitang at dahil ay dalawang uri ng pangatnig. Ang unang uri ng pangatnig ay pananhi. Ito ay nagsasaad ng dahilan. Halimbawa, hindi siya papasok dahil may sakit siya. Ang pangalawang uri ng pangatnig ay tinatawag na panlinaw. Ito ay nagpapaliwanag o nagbibigay linaw. Halimbawa, mahilig siya sa sports, kaya sumali siya bilang isang varsity. Ang pangatlong uri ng pangatnig ay tinatawag na paninsay. Ito ay nagpapakita ng pagsalungat. Halimbawa, gusto kong sumama ngunit may pasok ako. At ang panghuling uri ng pangatnig ay tinatawag na panubli. Ito ay nagpapahayag ng pag-aalinlangan o kondisyon. Halimbawa, kung sisipagan mo ang pag-aaral, ikaw ay gagaling. Subukin nga natin kung talagang naintindihan ba kung ano ang pangatnig. Kumuha ng isang papel at ng isang ballpen. Tukuyin kung anong uri ng pangatnig ang ginamit sa mga sumusunod. Una, kung uulan bukas, hindi tayo matutuloy. Pangalawa, pinagpawisan siya kaya uminom agad ng tubig. Pangatlo, nag-aral siya ng husto, subalit hindi siya pumasa. Ang tamang sagot sa unang numero ay panubli. Pangalawa, panlinaw. Pangatlo, paninsay. At dyan nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa pangatnig. Tandaan, ang pangatnig ay mahalaga sa pagsulat at pakikipag-usap. Ito ay nag-uugnay ng dalawang ideya, nagpapalinaw ng kahulugan at nagpapaganda sa daloy ng pag-uusap. Hanggang sa susunod na talakayan, klase. Paalam!